16 pa lang si Angelina Villarreal. Naniwala siyang kapag tumagal ang pag-ibig, ibig sabihin, tama yon. Kaya nang pumasok siya sa maliit na function room ng cafe, kasama si Jojo Reyes makalipas ang maraming taon, dala niya pa rin ang parehong paniniwala. Maingay ang lugar, punong-puno ng tawanan, sigawan ng mga dating palayaw at kantang nagpapaalala ng kabataan nila na minsan ang naging simple. Hindi naman enggrande ang reunion ng dati nilang batchmates. Pero sapat yun para buhayin ang mga panahon na pinakamabigat lang na iniisip nila ay quizzes, streetwork at kung sino ang mga crush nila. Pagpasok pa lang nila, may mga sumigaw agad. Oh, dumating ng mga lovebirds! Nagtawanan ng lahat. Napailing si Angelina habang napangiti. Hindi na bago sa kanya ang ganoong biro. Sa tuwing may reunion, inuman o simpleng pagkikita ng mga dating kaklase, sila ni Jojo ang laging sentro ng tukso. Sila raw kasi ang patunay na may high school sweetheart na tumatagal. Sila ang magkasintahang nalagpasan ng high school, college, tampuhan, problema sa pamilya at hirap ng pagtanda. Sa mata ng iba, isa silang tagumpay. Angelina, magpakasal na kayo bago pa kami maubusan ng pag-asa. Sigaw ni Mika mula sa kabilang mesa. Kung kayo nga nagtagal, baka may pag-asa pa kaming mga malas sa pag-ibig. Dagdag ni Carlo habang hawak ang baso ng beer. Hoy, baka hinihintay lang nila sponsor natin. Biro ng isa pa. Mas lalong lumakas ang tawanan. Umupo si Angelina sa bakanting silya, habang si Jojo naman ay umakbay sa kanya. Ngumiti siya at nakisabay sa biro. Pero sa loob-loob niya, may kaunting hiya pa rin. Hindi siya sanay na gawing ehemplo ng relasyon, lalo na dahil alam niyang walang perpektong pagsasama. Malay niyo, sabi ni Angelina habang inaayos ang buhok. Baka mauna pa kayo sa amin na ikasal. Ayan na naman si Angelina, pahambol, sabi ni Mika. Ikaw nga ang pinakaunang nagka-boyfriend sa section, malalandi kasi kayo. Muling umalingaw-ngaw ang tawanan, habang nakatingin siya sa mga dati niyang kaklase. Kusang bumalik sa alaala ni Angelina ang batang bersyon nila ni Jojo. Noon pa lang, naniwala na siyang espesyal ang pag-ibig nila. Kaya kahit ngayon, matapos ang maraming taon, may init pa ring dumadaloy sa dibdib niya sa tuwing naaalala niya ang mga simpleng panahon na yon. Hindi man marangya ang relasyon nila, totoo naman palagi. Lumaki silang magkasama. Natuto silang magmahal habang natututo ring mabigo, magpatawad at mangarap. Uy, tahimik ka yata, bulong ni Jojo sa tabi niya. Napatingin siya rito. Nakikinig lang ako sa usapan nila. May ngiti sa labi ni Jojo. Yung pilyong ngiting unang nagpahulog sa kanya noon. Napailing si Angelina. Sa totoo lang, ilang beses na rin nilang napag-usapan ang tungkol sa kasal. At okay naman silang pareho roon. Isa-isang dumating ang pagkain sa mesa. Habang kumakain, walang tigil ang kwentuhan tungkol sa trabaho, love life, at ang kaklaseng hindi nakadalo. Nasaan si Lester? Tanong ni Angelina. Nasa Canada na raw, sagot ni Mika. May 2 ng anak. Grabe, ang tanda na talaga natin. Yung ina, may anak na talaga. Bumulong sa kanya si Jojo. Paano tayo? Gusto mo nang magkaroon ng baby? Siniko niya ito. Kasal muna, no? Ito talaga. Napailing si Angelina habang natatawa. Sanay na siyang ganoon si Jojo. Madaldal, palabiro, at laging kayang pagaanin ang paligid. Maraming beses na yon ang dahilan kung bakit napapatawad niya ito sa mga kakulangan. Kapag may problema, may biro. Kapag may tampuhan, may lambing. Kapag may pagkukulang, may ngiti. Pero habang kumakain sila, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Jojo sa mesa.
Napatingin ito sa screen at agad kinuha. Sandali lang, tumatawag si mama. Sagutin ko lang. Tumayo si Jojo at lumayo ng kaunti sa grupo. Hindi niya alam kung bakit. Pero kusang sumunod ang tingin niya kay Jojo habang nasa gilid ito ng room, nakatalikod ng bahagya. Nakasimangot ito sa una, saka tumango-tango at marahang ngumiti. Mabilis lang ang usapan at parang wala pang 2 minuto. Uy, bantayan mo boyfriend mo. Baka may ibang kausap. Ipagpalit ka na. Biro ni Carlo. Kung may ibang kausap yan, ibibigay ko na. Magsama pa sila nang ipapalit niya sa akin. Sagot ni Angelina. Tumawa naman si Carlo. Tingnan mo, ang tapang oh. Alam kasing babalik sa kanya. Maya-maya'y bumalik si Jojo at muling naupo sa tabi niya na parang walang nangyari. Sinong tumawag? Tanong ni Mika na natural lang naman sa barkadahan. Mama ko. Sagot ni Jojo habang kumukuha ng fries. Tumingin ang boyfriend niya sa kanya. Pinadalahan ako ng pera. Nakalimutan ko mag-budget pang gas at pang dinner. Bahagyang nawala ang ngiti ni Angelina. Sana hindi mo na hinihinga ng mama mo. May work ka naman. Pero kulang pa sa akin ang sinasahod ko. Saka nag-aabot naman si mama. So, okay lang yun. Hindi naman masamang tumulong ang magulang. Wala namang nakakahiya sa pagtanggap ng tulong kung kailangan. Pero hindi niya maiwasang maalala ang huling pag-uusap nila tungkol sa pag-iipon. Nung 1 linggo lang, sinabi ni Jojo na gipit ito at kailangan muna nilang magtipid. Kaya siya ang nagbayad ng 2 beses nilang date. Siya rin ang bumili ng birthday gift para sa pamangkin nito. Hindi naman siya nanunumbat. Mahal niya si Jojo. Naiintindihan niya ang hirap nito na i-manage ang sariling pera. Okay ka lang? Bulong ni Jojo nang mapansing tahimik siya. Oo naman, sagot niya kaagad. Gutom lang talaga ako. Parang wala ka sa mood. Kuha ka pa ng pagkain. Tumango siya. Hindi niya sinabi ang totoo dahil kahit siya, hindi pa sigurado sa nararamdaman. Baka pagod lang si Angelina. Baka sensitive lang siya. Baka wala lang yon at masyado lang siyang nag-iisip. Kinagisna ni Angelina na kapag araw ng linggo, para sa pamilya ang araw na yon. Kaya nang yayain siya ni Jojo na mag-lunch sa bahay ng mga magulang nito, hindi na siya tumanggi. Pamilya na rin naman para sa kanya ang mga magulang ng kanyang boyfriend. Matagal na rin naman mula nang huli siyang bumisita roon. Noong mga nakaraang taon kasi, mas madalas siyang nasa ibang bansa kaysa nasa Pilipinas. Habang abala siya noon sa pagtatrabaho bilang breadwinner, ang relasyon nila ni Jojo ay umiikot sa video calls, voice messages at pangakong babawi siya pag-uwi niya. At ngayong nakauwi na si Angelina ng tuluyan, saka pa lang niya sinusubukang habulin ang mga taon na nawala sa kanila. Pagdating nila sa subdivision kung saan nakatira ang pamilya Reyes, napatingin si Angelina sa parehong bahay na ilang beses na rin niyang pinuntahan noon. Pagkababa nila ng sasakyan, bumukas agad ang pinto. Angelina, anak, dumating na kayo! Masayang bati ni Lourdes, ang ina ni Jojo. Lumapit ito at agad siyang niyakap. Mabango ito gaya ng dati. Amoy baby powder at fabric conditioner. Tita Lourdes, magandang tanghali po. Magalang na bati ni Angelina. Ang ganda-ganda mo naman lalo ngayon. Buti naman at napadalaw ka rito. Lagi kitang hinahanap kay Jojo, pero tamad mag-aya ang anak ko. Buti, ako na lang lagi ang nagpapaalala. Napangiti si Angelina. Busy lang po siguro. Busy? Aba, busy matulog yan minsan. Tumawa si Angelina habang si Jojo ay napakamot sa ulo. Manaman, bakit mo naman ako binubuking agad? Totoo naman. Halina nga kayo, nakahain ng pagkain. Hinaplos ni Lourdes ang kanyang mukha. Ang tagal mong nasa abroad, na-miss ko kayo na palagi magkasama ng anak ko. Napangiti na lang si Angelina. Pumasok sila sa loob. Pamilyar sa kanya ang sala. May parehong couch set,
Parehong frame graduation photos ni Jojo sa dingding at parehong cabinet na puno ng mga figurines. May ilang bagong dekorasyon pero nanatili pa rin ang pakiramdam ng bahay. Habang naghuhubad ng sapatos si Angelina, napansin niyang si Jojo ay basta iniwan lang ang sneakers sa gitna. "Anak, ayusin mo naman ang sapatos mo," sabi agad ni Lourdes. "Later na, ma." Napabuntong hininga si Lourdes at inayos ang sapatos nito. Napatingin si Angelina ngunit mabilis ding umiwas. Noon, cute sana yon sa paningin niya. Ngayon, parang may kakaibang dating sa kanya. Sa dining table ay nakahain ang maraming pagkain. Sinigang na hipon, buttered vegetables, fried chicken, lumpiang Shanghai at mango graham na halatang pinaghandaan ng mama ni Jojo ang kanyang pagbisita. "Nako tita, ang dami naman po," sabi ni Angelina. "Matagal ka na ngang hindi nakakain dito, aba, syempre dapat espesyal. Umupo ka na, iha." "Jojo, hilahin mo ang upuan ni Angelina." Ginawa naman yon ni Jojo. Nang makaupo siya, may munting init na sumagi sa dibdib niya. Gentleman pa rin naman ito. Hindi naman nawawala ang maliit na kabutihan ng kanyang boyfriend. Pero bago pa siya makakuha ng kanin, si Lourdes na agad ang nagsandok sa plato niya. "Angelina, ito muna ang tikman mo." "Jojo, anak, eto kanin mo." Sunod-sunod ang kilos ni Lourdes. Nilagyan ng sabaw si Jojo, pinili ang mas maraming laman para rito. Saka inusog ang baso ng tubig sa tapat nito. "Ma, shrimp pa?" sabi ni Jojo. "Oo na nga, ito na nga oh." Umupo si Lourdes sa tabi ng anak at isa-isang binalatan ng hipon bago inilagay sa plato nito. Napatigil si Angelina sa pagsubo. Tahimik niyang pinanood ang eksenang yon. Hindi naman yun bago. Noon pa man, maalaga na si Lourdes kay Jojo. Maraming beses na niyang nakita ang ganoong pag-aasikaso. Ngunit noon, kinikilig pa siya rito. Iniisip niyang swerte ito dahil ang lalaking marunong magmahal at rumispeto sa ina ay tiyak na magiging mabuting asawa balang araw. Hindi rin siya masyadong clingy sa kanyang mga magulang, kaya naiinggit siya kay Jojo. Pero ngayon na matanda na sila, parang ang awkward na sa pakiramdam. "Kumain ka lang, Angelina," sabi ni Lourdes nang mapansing nakatingin siya. "Hayaan mo na itong si Jojo. Hindi marunong magbalat ng hipon ng maayos. Sayang lang ang laman." "Marunong ako," kontra ni Jojo. "Mas gusto ko lang na ikaw ang gumagawa, mama." Natawa si Lourdes. "Sabihin mo, tinatamad ka lang." Napatawa rin si Angelina, pero may bigat na namang sumiksik sa loob niya. Napatingin siya sa hipon na binabalatan ng mama nito. Kung siya kaya ang magbalat ng hipon para kay Jojo. Subalit, bakit niya naman yun gagawin? Kaya naman yun ni Jojo. "Kumusta ang trabaho mo ngayon, iha?" tanong ni Lourdes kay Angelina. "Okay naman po. Nag-a-adjust pa rin ako rito ulit. Iba pa rin kasi kapag sanay sa ibang bansa." "Nahirapan ka roon, ano?" tanong pa ng ina ni Jojo. "Opo, pero kahit naman po nasaan ako, mahirap po talaga ang trabaho." "Tingnan mo itong si Angelina," sabi ni Lourdes habang pinapandilatan si Jojo. "Nag-abroad para sa pamilya. Ikaw dito lang, reklamo pa ng reklamo sa traffic saka sa boss niya. Next month, balak na nga nitong mag-resign sa trabaho." Natigilan sa pagnguya si Angelina. Napatingin agad siya sa kanyang boyfriend. Wala itong sinasabi na may balak na naman itong mag-resign. Pang-ilang trabaho na ba nito yon? "Ma, unfair ka naman," sagot ni Jojo. "May struggle din ako. Hindi naman ako magre-resign ng walang dahilan. Sinabi kong nahihirapan ako doon. Mahabang tulog kong napuputo lagi kasi malayo." Napailing na lang si Angelina. Gusto niya itong pagsabihan, pero parang wala siyang lakas ng loob na itama ang boyfriend niya, lalo na sa harap ng mama nito. Para sa kanya, hindi dapat namimili ng sobra sa trabaho. Kung kayang magtiis, pwede namang magtiis.
Isa pa, mababaw lang naman ang dahilan ng kanyang boyfriend. Subalit hindi niya kailanman yun sinabi dahil baka ma-offend ito sa pananaw niya sa pananaw nito. Sa panahon ngayon, maraming tao ang walang trabaho. Kaya hindi niya maintindihan si Jojo kung bakit ang dali para rito na bitiwan yon. Pagkatapos kumain, tumayo si Jojo at nag-una. Busog na ako. Matutulog muna ako. Aba, sita ni Lourdes. Hindi ka pa nga naguhugas ng plato. Sumagot agad si Angelina. Ako na lang po ang maghuhugas, tita. Noong nasa abroad siya, maraming gabi siyang pagod na pagod matapos ang trabaho. Mag-isa siyang naglalaba, nagluluto, nagbabayad ng bills at nagtitipid para makapagpadala sa pamilya. Kapag may sira sa apartment, siya rin ang nakikipag-usap sa landlord. Kapag may problema, siya rin ang sumasalo. Samantalang ang lalaking hinihintay niya na makasama balang araw, hinahayaan pa rin ng nanay nito na maghugas. Kung pwede namang ito na lang, kaunti lang naman silang kumain. Hindi naman yun siguro mabigat para sa kanyang boyfriend. Samahan ko po kayo, tita. Alok ulit ni Angelina. Wag na iha, bisita ka. Magpahinga ka na lang. Sure po kayo? Tanong niya pa. Oo naman, sanay na ako. Napaupo si Angelina sa sofa katabi ni Jojo. Ngunit ang isip niya ay nasa kusina. Bakit hindi man lang tumulong si Jojo? Kahit simpleng pag-angat lang ng plato. Parang may iniisip ka, sabi ni Jojo. Wala naman. Gusto kong tulungan ng mama mong maghugas. Ayaw niya naman. Lumapit si Jojo at inakbayan siya. Relax ka lang dito. Bahay mo rin naman to. Ayos lang si mama ron. Kaya niya na yun. Bahay mo rin naman ito. Dati, gustong-gusto niyang marinig ang linyang yon. Para yung pangakong kabilang siya sa mundo nito. Ngunit ngayon, parang may ibang ibig sabihin. Bahay ng nanay nito, mundo ng nanay nito. At si Jojo, tila hindi pa rin tuluyang humihiwalay roon. Ma! Biglang sigaw ni Jojo nang nasa kwarto na sila. Ano na naman? Sagot ni Lourdes na kaaakyat lang. Nasaan nga pala yung blue polo ko? Tanong ng binata. Nasa cabinet mo, pangalawang shelf. Pumasok si Lourdes sa kwarto ng anak at tinulungan na itong hanapin yon. Tiningnan ni Jojo ang polo. Masyado bang formal kung gusto ko itong isuot sa Friday, mama? Wag yan, mainit na tela yan. Pumili ka ng cotton. Naghanap pa si Lourdes ng damit ni Jojo sa cabinet. Eto na lang, maaliwalas ito kapag suot kasi manipis lang ang tela. Tahimik lang na nakamasid si Angelina habang nagse-cellphone. Ilang taon na si Jojo. Kayang-kaya nitong mamili ng sariling damit. Ngunit para bang likas na sa dalawa ang ganoong sistema. Isa pa, nandoon din naman si Angelina. Girlfriend siya at pwede nitong kunin ang opinyon niya. Pero mas una pang tinawag ni Jojo ang ina. Ma, nasa naman ang folder ko ng papers ko? Tanong pa ni Jojo. Nasa drawer mo, sa taas, kaliwang side. Nandun din ang passport mo, katabi lang nun. Napakurap si Angelina. Nung nasa abroad siya, dala niya lahat ng dokumento niya sa isang envelope na siya mismo ang nag-aayos. Birth certificate, kontrata, IDs, permits, lahat kabisado niya kung saan nakalagay. Kailangan kasi at walang ibang gagawa para sa kanya. Samantalang si Jojo, pati papeles, inaasa pa rin sa nanay nito ang pagtatago. Bahagya siyang na-disappoint. Dapat, ikaw na lang ang nagtatago ng papers mo para alam mo kung saan hahanapin. Hindi na napigilang komento ni Angelina. Okay lang yan, maasahan naman si mama. Palagi akong tinutulungan. Nakangiting sagot ni Jojo. Favorite child kasi ako. Ngumuso si Angelina. Ikaw lang naman ang anak. Exactly. Kaya nga mahal na mahal ako niyan at inaalagaan pa rin. Napabuntong hininga siya ng mahina. Jojo, hindi mo ba naiisip na dapat ikaw nang gumagawa ng ibang bagay para sa sarili mo? Napakunot ang noo nito. Anong ibig mong sabihin?
Simple things lang, yung paghahanap ng damit mo, pagtulong sa bahay if hindi ka naman busy. Matanda ka na. Parang ang pangit lang na palagi mong inaasa kay tita lahat, ultimo maliliit lang na bagay. Tumawa si Jojo pero halatang nagtataka. Gusto naman niyang siyang gumagawa eh. Wala namang masama kung maalaga si mama sa akin. Siyempre, anak niya ako. Hindi siya nakasagot agad. Dahil tama naman ito. Walang masama sa maalagang ina. Ang tanong lang ay kung may masama ba sa lalaking hindi natutong tumayo ng mag-isa dahil laging may sasalo. Maya-maya ay pumasok ulit si Lourdes dala ang maliit na lalagyan. Anak, vitamins mo. Later na, sagot ng binata. Ngayon na, inumin mo. Sumunod si Jojo. Kumuha ng tubig at nilunok ang capsules habang nakasimangot na parang batang pinilit uminom ng gamot. Hay, tingnan mo, natatawang sabi ni Lourdes kay Angelina. Kung hindi ko babantayan to, pabaya sa katawan. Independent na kaya ako, giit ni Jojo. Ngumiti na lang si Angelina. Ngunit sa loob-loob niya, parang ang weird ng pakiramdam. Independent. Ilang beses nang ginamit ni Jojo ang salitang yon sa sarili. Pero anong klase ng independence ang mayroon ka kung lahat ng detalye ng buhay mo ay may nakaalalay? Pag-alis nila ng hapon, hinatid sila ni Lourdes sa pinto. Mag-ingat kayo. Jojo, ito. May mabilis na kilos ang ginang. May isinuksok ito sa wallet ng anak. Ma, meron pa ako. Saad ng kanyang boyfriend. Ngumiti lang ang ginang. Kulang yan. Magastos ka. Thank you. Nagpaalam si Angelina ng maayos. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, tahimik lang siya. Ano na naman ang iniisip mo? Tanong ni Jojo. Wala naman. May sasabihin ba dapat? Huminto si Jojo sa pagbukas ng pinto ng kotse. Angelina, may problema ba? Napatingin siya rito. Mahal pa rin niya ang lalaking ito. Kilala niya ito mula sa kanyang kabataan. Pinagdaanan nila ang distansya, pagod at mahabang paghihintay. Ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi niya ito lubos na kilala. Matagal nang hindi iniisip ni Angelina ang kasal bilang engrandeng pangarap. Mas praktikal na ang kahulugan nun para sa kanya. Isang maliit ngunit maayos na bahay. Hindi kailangang malaki. Basta maayos at kasya ang bubuin nilang pamilya ni Jojo. Mga bayaring kaya nilang bayaran nang hindi nagtatalo. Isang relasyong hindi puro lambing lang, kundi may kasamang disiplina, plano at kapanatagan. May steady siyang trabaho, may ipon na rin kahit papaano. Natuto siyang mag-budget dahil ilang taon siyang nagtatrabaho sa ibang bansa. At alam niya ang pakiramdam ng kumita ng malayo sa pamilya. Hindi siya naghahanap ng marangyang buhay. Ang gusto lang niya ay tahimik at matatag. At para makuha yon, kailangan ng dalawang taong parehong handang magtayo. Habang hinihintay ang order nila isang gabi, habang nasa restaurant, pinagmamasdan niya si Jojo na abala sa pag-scroll ng cellphone. Paminsan-minsan ay natatawa ito ng mag-isa. O, anong tinatawa mo dyan? Tanong ni Angelina. May meme, tingnan mo. Inilapit ni Jojo ang cellphone. Ito raw, kapag sinabi ng girlfriend mo na okay lang siya, ibig sabihin tumakbo ka na. Ganyan ka eh. Sasabihin na okay lang pero mamaya magiging dragon na. Napangiti si Angelina kahit pilit. Ganon. Totoo kaya? Mas delikado ka nga. Tahimik ka muna bago sumabog. Napailing na lang siya. Ikaw talaga? Dumating ang pagkain nilang grilled chicken para kay Jojo at salmon rice meal naman para sa kanya. Habang nagsisimula silang kumain, ramdam ni Angelina ang pagbigat ng dibdib niya. Hindi naman yun unang seryosong pag-uusap nila. Pero marahil, yun ang unang pagkakataon na kailangan talaga niya ng malinaw na sagot. Huminga siya ng malalim. Jojo, saan mo nakikita tayo after 2 years? Napataas ang kilay nito. Interview ba to?
Seryoso ako. Hmm, Sumandal ito sa upuan at kunwaring nag-isip. After 2 years, mayaman na tayo. Bahagya siyang natawa. Talaga? Oo, rich and stress-free. Nasa beach house tayo. Ikaw may coconut drink. Ako naka-shades. Napatawa siya ng bahagya. Mahal niya ang sense of humor nito. Pero ngayong gabi ay hindi niya kailangan ng biro. Pero seryoso, ano nga? Okay. Sumubo ito ng pagkain. Kasama pa rin kita, syempre. Napangiti si Angelina, ngunit kulang yon. Napakasimple ng sagot. Kasama pa rin siya pero paano? Saang bahay? Sa anong pundasyon? Sa anong plano? Paano mo nakikita tayo? Tanong niya muli. May sarili na ba tayong place? Kasal na ba? May ipon? May negosyo? O ano? Napakamot si Jojo sa batok. Grabe ka naman. Gusto ko ng maayos na plano para sa ating dalawa. Hindi na rin naman tayo bumabata, Jojo. Napahigpit ang hawak niya sa kubyertos. Ayaw niyang magmukhang naninita. Ngunit alam niyang kapag hindi niya ito tatanungin ngayon, kailan pa. Jojo, mahina niyang sabi. Matagal na tayo. Normal lang naman na pag-usapan to. Kaya sagutin mo ako ng diretso. Tumahimik si Jojo saglit. Sumubo muna ito, uminom ng tubig, saka tumingin sa kanya. Sige. Sa tingin ko after 2 years, pwede na. Pwede nang alin? Kasal. Sagot nito. Based on what? Kumunot ang noo ni Jojo. Base sa tagal natin. Napapikit si Angelina ng saglit. Tagal? Laging tagal ang puhunan nila. Hindi plano, paghahanda o pag-unlad. Hindi lang tagal ang basihan ng kasal, sabi niya rito. Sinusubok na rin dapat ang readiness nating dalawa to take another level sa relasyon nating dalawa. Ready naman ako. Talaga? Seryoso niyang tanong. Magkano ng ipon mo? Dapat may ipon ka na. Total wala ka namang ibang pinagkakagastusan kundi sarili mo lang at ako minsan. Napakurap si Jojo. Halatang hindi nito inasahan ng tanong. Meron naman. Enough na naman siguro yon. Parang gusto niyang mapatawa sa inis. Kung ibang tao siguro ang kausap niya, baka matagal na siyang tumayo at umalis. Pero si Jojo ito, ang lalaking minahal niya ng halos kalahati ng kanyang buhay. Kaya pinipili pa rin niyang intindihin. Hindi ako nanghihingi, sabi niya ng dahan-dahan. Gusto ko lang malaman kung nasaan tayo. Nandito tayo sa restaurant. Jojo naman, naiirita niyang tugon. Tumawa ang boyfriend niya. Sorry. Masyado kang nagwo-worry. Dapat ako mag-worry kasi future natin ang pinag-uusapan nating dalawa. Sabi niya rito. Mahalaga na may plano na tayong dalawa kung gusto nating mag-settle down. Tumahimik si Jojo. Halatang ayaw na nitong palalimin ang usapan. Nagpatuloy sila sa pagkain. Ngunit iba na ang lasa ng gabi para kay Angelina. Ang salmon na paborito niya ay parang walang timpla. Ang ilaw ng restaurant ay tila sobrang dilim. Ang music sa paligid ay nakakairitang mahina. Pagkatapos kumain, naglakad sila sa parking lot. Huwag ka nang mag-isip masyado, sabi ni Jojo habang hawak ang kamay niya. Akong bahala sa'yo. Gusto sana niyang itanong kung paanong ito ang bahala sa kanya kung halatang hindi pa ito handa. Pero hindi niya sinabi. Pagdating sa bahay, nagpaalam siya at umakyat sa kwarto. Hindi siya makatulog pagkaakyat sa kama. Kinuha niyang cellphone at nag-scroll. Affordable 2-bedroom house designs, simple garden house Philippines, intimate wedding setup budget, monthly mortgage calculator. Napangiti siya sa ilang larawan. Maliit na bahay na puti ang dingding. Kusinang may kahoy na shelves, mesa para sa 4, wedding reception sa hardin na may fairy lights. Dati, kinikilig siya sa ganoong mga larawan. Ngayon, kabado na si Angelina. Noon, akala niya ay pareho silang umaakyat ng bundok. Magkahawak kamay, sabay humihinga, sabay sumusulong. Pero paano kung magkaiba pala sila ng direksyon?
Paano kung siya lang ang umaakyat? Habang si Jojo ay nakaupo sa paanan, kampanteng-kampante na nandyan naman siya kapag handa na ito. Napapikit si Angelina. Masakit isipin yon dahil mahal pa rin niya ito. Hindi basta nawawala ang pag-ibig na inalagaan ng maraming taon. Pero, sapat bang pagmamahala namin para piliin ko siya hanggang dulo? Hindi ko gustong husgahan si Jojo. Hindi siya naghihirap. Pero it's obvious that he's a broke guy. Parang walang plano. Kung walang mama niya, sino siya? Kaya ko ba talagang magpakasal kaming dalawa? Mapapanindigan ba talaga namin? Napapikit na lang si Angelina. 3 araw matapos ang mabigat nilang usapan sa dinner. Sinubukan ni Angelina na huwag munang mag-isip ng sobra. Ayaw niyang gawing malaking issue ang bawat bagay. Baka pagod lang sila, baka nagkataon lang na hindi handa si Jojo sa seryosong tanong. Baka may tamang oras para sa lahat. Paulit-ulit niya yung sinasabi sa sarili habang abala sa trabaho. Kaya nang mag-message si Jojo isang Biyernes ng hapon, hindi niya inaasahang mapapangiti siya. Dress nicely tonight. Susunduin kita. Surprise. Kaya nag-ayos siya ng may halong saya. Pinili ni Angelina ang simpleng beige dress na matagal na niyang hindi nasusuot. Naglagay ng kaunting lipstick. Inayos ang buhok. At habang nakatingin sa salamin, napansin niyang mas mature na ang mukha niya kaysa noong college sila. Pagdating ni Jojo, bumusina ito sa labas ng gate. Paglabas niya, nakabukas agad ang pinto ng kotse para sa kanya. Wow! Sabi niya habang sumasakay. Anong meron? Basta sabi ko nga, surprise. Naningkit ang mga mata ni Angelina. Nakakatakot ka kapag ganyan. Mas gwapo ako kapag ganito. Mahina siyang tumawa. Feeling, mabango si Jojo. Maayos ang polo at mukhang pinaghandaan talaga ang gabi. Sa simpleng bagay na yon, may munting init na bumalik sa dibdib ni Angelina. Habang bumabiyahe, napansin niyang masigla si Jojo. Kumustang araw mo? Tanong nito. Okay naman. Ikaw? Napangiti ang boyfriend niya. Okay lang din. Pagdating nila sa hotel district ng syudad, unti-unting kinabahan si Angelina. Nang pumasok sila sa isang eleganteng building at umakyat sa rooftop restaurant, halos mapahinto siya. Napalingon siya kay Jojo. Ikaw ang nag-book nito? Akan nito ang kamay niya. Oo naman. Gusto mo dito, hindi ba? Paano mo naalala? Napangiti si Jojo. Lahat ng sinasabi mo, naalala ko. Parang may pumisil sa puso ni Angelina. Sa dami ng pagdududa niya nitong mga nakaraang araw, nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Baka masyado nga siyang naging harsh. Baka hindi lang expressive si Jojo sa plano. Pero may effort naman pala. Thank you, mahina niyang sabi. Bakit ka naiiyak? Bahagya siyang tumawa at umatras dito. Hindi ako naiiyak. Sobrang dami ko lang ino-overthink this past few days. Then, ginawa mo to. Gumaan lahat ng nararamdaman ko. Inihatid sila sa mesa malapit sa bintana. Mula roon, kita ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Pakiramdam ni Angelina ay nasa ibang mundo siya saglit. Ang sosyal mo ngayon, biro ni Angelina. Nag-astang mayabang naman ang kanyang boyfriend. Ganito talaga ako. Tinatago ko lang. Napatawa na lang si Angelina. Habang naghihintay ng pagkain, naging magaan ang usapan nila. Naalala nila ang high school field trip kung saan nagsuka si Jojo sa bus. Naalala nila ang unang monthsary na fishbowl lang ang date nila. Naalala nila ang panahon na wala silang pera, pero masaya sila sa paglalakad lang. Miss mo ba yun? Tanong ni Jojo. Yung mga simpleng araw nating dalawa. Namimiss at parte pa rin naman yun ng araw-araw natin. Pero syempre, kailangan din nating mag-level up dalawa kasi tumatanda na tayo. Pinili muna niyang manamnamin ang gabi. Baka yun na ang simula ng pagbabago. Baka yun ang sagot sa mga pagdududa niya. Nang matapos ang main course, tumayo si Jojo.
Wait lang ah. May kukunin lang ako. Ano na naman yan? Tumawa pa ito. Basta. Pumunta ang boyfriend niya sa gilid ng restaurant. Nakita niyang may kinausap itong waiter. Maya-maya, nagdimang ilaw ng bahagya at tumugtog ang pianist na may mabagal na tugtog. Pagbalik ni Jojo, may hawak itong maliit na velvet box. Hindi siya agad nakahinga nang lumuhod si Jojo sa harap niya. Angelina Villarreal, nakangiting sabi ni Jojo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Napatakip siya sa bibig. Nanginginig ang kamay niya. Simula high school, ikaw nang kasama ko sa lahat. Sa saya, sa problema, sa kahibangan ko, sa pagiging pasaway ko. May halong tawa ang boses nito. Mahal kita noon, mahal kita ngayon, at mamahalin kita habang buhay. Binuksan ni Jojo ang kahon at may simpleng sing-sing sa loob. Will you marry me? Yes, mahina niyang sabi. Dahil yun naman ang matagal niya ng gusto. Yes, oo, magpapakasal ako. Nagpalakpakan ng ilang tao. Tumayo si Jojo at isinuot ang singsing sa daliri niya, bago yumakap ng mahigpit. Pakiramdam ni Angelina ay lumulutang siya. Baka mali nga siya. Baka heto na ang sagot. Baka handa na talaga si Jojo. Umupo silang muli habang nangingiti pa rin siya sa singsing na kumikislap sa ilaw. Hindi naman mamahalin ang itsura nun, maganda pa rin sa paningin niya dahil simbolo yon ng pagmamahal ni Jojo para sa kanya. Na-surprise ba kita? Tanong nito. Napangiti agad si Angelina. Sobra. Sabi ko sa'yo may plano ako. Napailing siya habang tumatawa. Saglit, gusto niyang kalimutan ang lahat ng pag-aalala. Gusto niyang hayaang maging masaya lang. Ngunit nag-vibrate ang cellphone ni Jojo. Sumilip ito sa screen at agad tumayo. Sandali lang babe. Tumatawag si mama. Tumango siya at tiningnan na lang ang singsing. Ilang minuto lang at bumalik si Jojo sa mesa habang nakangisi. Sino yon? Tanong niya. Si mama. Tumawa si Jojo habang umiinom ng tubig. Almost forgot daw niya i-transfer yung pangbayad dito. Pati pala sa singsing. Kulang pa raw yung pinadala niya last week kaya hahabol niya mamaya. Nakalimutan niya raw kasi nasa grocery siya. Nanlamig ang mga daliri ni Angelina sa bagong suot na singsing. Hindi siya gumalaw o kumurap. Parang may tunog na biglang nawala sa paligid. Good thing, nasagot niya agad. Tuloy ni Jojo. Kundi, mapapahiya ako dito. Tinitigan lang ni Angelina ang kanyang boyfriend. Akala niya pa naman si Jojo talaga ang gumastos sa lahat. Yun pala, umaasa pa rin ito sa ina. Hindi napansin ni Jojo ang pagbabago ng mukha niya. Mama talaga, laging gusto best para sa atin. Nang sinabi ko magpo-propose na ako, todo support yan. Kaya kahit anong hiningi ko, binibigay niya. Natutuwa siyang napapasaya niya ako. Pinilit ni Angelina ang mga labi niya ng umiti. May negosyo ang mama nito, kaya kahit paano ay may pinagkakakitaan. Alam niyang lahat ng mayroon ng ina. Si Jojo lang din naman ang magmamana. Pero paano kung wala na ang mama ni Jojo? Kakayanin ba nito? Gusto niya sana ng lalaking kayang mag-provide pero sa sariling sikap at hindi sa pinaghirapan ng ibang tao. Kung may ibigay man ng mama nito, mauubos lang din naman yon. Hindi sa wala siyang tiwala kay Jojo. Pero sobrang kilala niya ito to the point na mahirap na nga talagang magtiwala. Wow! Sabi ng kanyang ate Stella habang buhat ang pamangkin nito. So, totoo nga, engaged ka na. Umupo si Angelina sa tapat nito. Oo. Bakit parang namatayan ka imbes na kinasal? Napatawa siya ng mahina. Ewan ko ba ate? Ang tagal na namin pero ngayon palang nagsisink in sa akin na may mga ugali siya na hindi ko gusto at baka mairita lang ako pagtagal. Hindi ko alam kung problema ba talaga to o ako lang. Nag-propose siya kagabi. Natuwa ako sa efforts niya. Kaso, parang bigla akong na-turn off kasi ang nagbayad ng lahat, mama niya. Kahit itong singsing, galing din sa pera ng mama niya.
Alam ko naman na kung anong sa mama niya, yun ang kay Jojo. Pero kasi, ate, sa mga kilos niya, wala akong makita na talagang may provider mindset siya. Kahit sa trabaho, hindi rin siya nagtsatsaga. Kasi umaasa siya na backup niya naman si Tita Lourdes. Paano kung wala na si Tita Lourdes? Let's say may nangyari sa mga pera o negosyo nila. Paano si Jojo? Sobrang taas ba ng expectations ko, ate? Hindi ko naman sinasabing gusto kong makita siyang maghirap. Ang gusto ko lang, magkaroon siya ng provider mindset kahit na lang sa sarili niya muna, sa pamamagitan ng sarili niyang sikap. Mali ba ako ron, ate? Noon, hindi ko naman iniisip yon kasi wala pa naman sa isip ko ang kasal. Pero ngayon, malapit na kaming mag-settle down, pero parang ngayon pa lang ako hindi nagiging sure. Ngayon iniisip ko kung masama ba akong tao dahil hindi ako masayang masaya sa lahat ng to. Na masyado ba akong petty kasi maliit na bagay dapat, pinapalaki ko pa. Hindi agad sumagot sa Stella. Sa halip, tumitig lang ito sa kanya na parang binabasa ang buong mukha niya. Ano ka ba? Hindi ka masamang tao. Nalilito ka lang. Kasi syempre, kahit naman siguro ako, gusto ko rin ng may provider mindset. Magkaiba kasi yung sadyang mayaman na siya kaysa sa yaman na pinaghirapan niya kahit paano. Mabilis yung nawawala. Kita mo naman ang papa natin, di ba? Nakaasa siya kina lolo at lola before nang mawala na yung mga ari-arian, nahirapan na tayo sa buhay. Napabuntong hininga si Angelina. Exactly my point. Yan na lang ang iniisip ko na may pinaghuhugutan naman talaga ako. Yes, may kaya sila, pero hindi naman yun generational wealth, kaya dapat matuto rin siya sa buhay. Kaya lang, hindi ko alam kung paano sasabihin yon na hindi siya ma-offend. Mahirap pa, kasi konsentidor din si Tita Lourdes, hinahayaang maging dependent lang sa kanyang anak niyang si Jojo. 10 years na silang magkasintahan ni Jojo. Wala silang malalang pinag-awayan. Sweet, gentleman, at nung nasa long-distance relationship sila, sobrang tatag pa rin. Hindi ito kailanman nagloko o ng babae. Pero ngayong kinoconsider na nila pareho ang buhay may asawa. Sa kanya palang nakikita ang mga bagay na ayaw niya pala rito o hinahanap niya sa mapapangasawa. Dati, normal lang naman yon. Pero mga adult na sila. Umaasa siyang nagmamature at nag-grow si Jojo. Pero mukhang si Angeline na lamang ang nag-grow at nakakaintindi sa mga gusto niyang matutunan ng binata. Alam mo, kung titingnan mo, maliit pa ang problemang yan na pwedeng solusyonan. Pag-usapan niyo na lang ng mabuti. Ramdam ko naman na mahal ka ni Jojo. At kapag tunay kang mahal ng isang tao, willing siya dapat na mag-adjust para sa'yo. So pag-usapan nyo yan para magkaintindihan kayo. Hindi naman siguro kayo tatagal ng 10 taon kung sa ganyan lang magkakalabuan pa kayong dalawa. Saad ni Stella sa kanya. Napangiti na lang si Angelina. 2 linggo matapos ang proposal, unti-unting nasanay si Angelina sa bigat ng singsing sa daliri niya. May mga bumabagabag pa rin sa kanya, pero pilit niya na lamang inaalis sa kanyang isipan. Kaya nang magkita sila ni Jojo isang Sabado ng hapon sa coffee shop, siya na mismo ang nagbukas ng usapan tungkol sa wedding plans. May ginawa ako? Sabi niya habang iniusog ang tablet kay Jojo. Wedding budget natin, mas maganda kung nakatala ng maayos para hindi tayo malito. Umupo ito ng maayos at sumilip sa screen. Nakahati roon ng listahan lahat ng kailangan para sa kanilang kasal. Hindi naman bongga ang target niyang kasal. Sapat lang. Maayos at hindi sobrang gastos ang gusto ni Angelina. Jojo, mahinahon niyang sabi. Okay lang sa akin kung 50-50 tayo. Napatingin ito sa kanya. Talaga? Oo, hindi ko naman hinihintay na ikaw lahat. Pero dagdag ni Jojo at napakamot sa batok. Baka humingi ako ng tulong kay mama. Kung kulang lang naman, alam mo na, support lang. Tahimik siyang tumingin dito. Napansin siguro ni Jojo ang pagbabago ng mukha niya dahil agad itong natawa ng alanganin. Nahiya nga ako Jojo, nakakahiya na talaga sa mama mo. Kasal natin to, tayo dapat ang gumastos dito.
Kung gustong tumulong, hirit pa ni Jojo. May pera pa naman ako, pero kung mapupunta lahat ng gastos sa kasal, baka maubusan naman ako. Napakagatlabi si Angelina. Kung gift, iba. Pero kung foundation ng budget, parang sobrang nakakahiya na talaga. Kahit mama mo pa siya, dapat tayo pa rin dito. Saka parang start na din natin kung paano i-handle ang family natin in the future na tanging pera lang natin ang aasahan nating dalawa. Kasi hindi naman habang buhay na tutulong sa atin ang mama mo. Hindi ba? Pero agad naman niyang binawi nang mapagtantong marami na naman siyang sinabi. Pero ikaw, kayo, kung ano ang pag-uusapan niyo ni tita? Ayaw niyang magsimula ng argumento. Pakiramdam niya, tunog demanding siya at masyadong binibigyan ng pressure ang kanyang mapapangasawa. Kaya pinilit ni Angelina na pakalmahin muna ang sarili. Humigop na lang siya ng kape at pinili ang kapayapaan sa kanyang kalooban. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa posibleng petsa, simpleng venue at guest list. Sa pagtatapos ng araw, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Hindi man ideal, baka kaya naman nilang matutunan habang nasa proseso sila ng paghahanda. Ilang araw matapos yon, nasa bahay si Angelina at nagpapahinga mula sa trabaho. Nang mag-scroll siya sa social media. Hindi niya ugali ang magbaba doon, pero gusto lang niyang magpahinga ng isip. Habang dumadaan ang mga post ng friends at random videos, biglang lumitaw ang bagong upload ni Jojo. Isang litrato yon, nakangiti si Jojo sa kama nito. May hawak na bagong gaming console na kilalang mamahalin. Kabibili niya lang nung nakaraan, may bago na naman? Mahinang usal ni Angelina. Ang luho niya talaga sa gamit. Ilang segundo niyang tinitigan ng screen. Umaasang baka luma yung post o baka hiniram lang. Pero malinaw ang petsa na nito niya lang binili yon. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Nang Lunes lang sinabi niya sa akin nagipit siya. Hindi raw siya makakapagtabi para sa savings plan na gusto naming pareho. Pero ngayon may bagong gaming console. Hindi niya naman sobrang kailangan nito. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Pera yon ni Jojo, wala siyang kontrol doon. Bakit siya magagalit? Pero ang kinaiinisan niya lang, bakit kailangan pang magsinungaling nagipit ito? Pero kailan ba siya magigipit kung palagi siyang sinusuportahan ng mama niya? Subalit kahit anong dahilan pa, may isang bagay na malinaw na kay Angelina. Kapag may gusto si Jojo para sa sarili nito, may paraan. Kapag para sa kinabukasan nila, laging inaantala. Pakiramdam niya tuloy, wala talaga itong tamang plano para sa kanilang pagsasama. Parang bigla na lang sumakit ang ulo niya. Sure na ba talaga ako sa lalaking pakakasalan ko? Isang araw, dumalo siya sa kasal ng kaibigan nila ni Jojo noong high school. Mag-isa si Angelina sa kasal ni Karen. Hindi nakasama ang kanyang fiancé dahil may ibang ginagawa. Kaya heto siya ngayon, naka-light blue dress. Nagmamaneho mag-isa papunta sa maliit na events place sa kabilang bayan. Pagdating niya sa venue, simple lang ang lahat. Isang maliit na garden area sa likod ng events hall. Puting monoblock chair na tinakpan ng tela. Murang floral art na halatang DIY. May mga electric fan sa magkabilang gilid para sa init. Sa gilid naman may buffet tables na hindi pa binubuksan. Angelina! Tawag ni Karen nang makita siya sa waiting room. Nakasimpleng gown lang ito pero malinis at bagay sa kaibigan niya. Minimal makeup. Ang ganda mo, sabi ni Angelina habang niyayakap ito. Salamat! Mabuti pumunta ka. Nasaan si Jojo mo? May kaunting kirot na sumagi sa kanyang dibdib. Busy. May pinuntahan sila ng mama niya. Maya-maya'y nagsimula na ang ceremony. Umupo si Angelina sa ikatlong row habang pinagmamasdan ang paglakad ni Karen sa improvised aisle na gawa sa red carpet runner. Ang groom na si Nico ay naghihintay sa kanya. Halatang kabado pero hindi maalis ang ngiti. Hindi gwapo sa tradisyonal na paraan si Nico. Ordinaryong lalaki lang.
Medyo kayumanggi, may tiyan ng kaunti, at may marka ng pagod sa mukha. Pero nang makita nito ang bride, nagliwanag ang buong mukha nito. Pagdating sa vows, humarap si Nico kay Karen at inilabas ang papel na lukot-lukot sa kaba. Nagtawanan ang ilang bisita. "Pasensya na," sabi ni Nico. "Nag-practice ako pero nanginginig pa rin ako." Natawa si Karen habang umiiyak na. Nagpatuloy naman si Nico. "Karen, wala akong may pagmamalaking yaman sa'yo. Alam mo yan, simula umpisa. Pero proud ako sa buhay na binuo natin. Proud ako sa apartment na sabay nating nirerentahan kahit na medyo mahal. Proud ako sa mga overtime shift na pinasok natin para mabayaran ang bills natin. Proud ako sa electric fan na pinagsaluhan natin nung sira ang aircon." Tahimik lang si Angelina. Parang may humila sa puso niya. Hindi dahil dramatic ang mga salita, kundi dahil totoong-totoo yon. Na kahit hindi naman siya kasama sa relasyon ng mga ito, nadadama niya pa rin talaga ang sinseridad. "Proud ako," patuloy ni Nico, "na kapag mahirap, hindi kita iniwan sa problema. At kapag pagod ka, hindi ka nag-iisa. At proud ako ng future natin. Pinaghirapan nating pareho." Tumulo ang luha ni Karen. At si Angelina, hindi rin napigilan ang sarili. Napayuko siya at palihim na pinunasan ng pisngi. Hindi niya inaasahang iiyak siya sa kasal ng taong hindi naman niya gaanong alam ang love life. Pero habang nakikinig siya, may isang malinaw na katotohanan ang sumipa sa kanyang dibdib. Hindi siya naiinggit sa gown, dekorasyon, o kahit anong ayos ng kasal na yon. Naiinggit siya sa partnership ng mga ito, sa ideya ng dalawang ordinaryong tao na magkatabing lumalaban sa buhay. Sa lalaking ipinagmamalaki, hindi ang kaya nitong gastusin, kundi ang kaya nitong buhatin kasamang asawa. Sa babaeng hindi kailangang hulaan kung sasalubang partner nito kapag nagkaroon ng problema. 3 araw matapos ang kasal na kanyang dinaluhan, nakatanggap si Angelina ng message mula kay Lourdes. "Iha, libre ka ba bukas? Lunch tayo. May pag-uusapan lang about wedding." Nakatitig siya sa screen habang hawak ang cellphone. Magalang si Lourdes sa kanya noon pa man. Maalalahanin, hindi siya kailanman trinato ng masama. Sa totoo lang, kung ugali lamang ang pag-uusapan, mahirap kamuhian ang ina ni Jojo. Ito yung klase ng babae na marunong magpakain, marunong mangumusta at laging may baong pasalubong kahit hindi kailangan. Kaya lalo siyang nalilito. Dahil sa tuwing naiirita siya sa labis na pakikialam nito sa buhay ng anak, agad siyang kinukurot ng konsensya. Kasi, paano siya maiinis sa taong mabait naman? "Libre po ako." "Saan po?" reply ni Angelina. Nag-send si Lourdes ng pangalan ng isang restaurant sa mall. Kaya kinabukasan, maaga siyang dumating. Pagpasok ni Angelina, nakita niya agad si Lourdes sa sulok. Naka-cream blouse ito, maayos ang buhok, may pearl earrings at nakangiting kumakaway. Katulad ng dati, presentable at may dating. Babaeng sanay magdala ng sarili. "Angelina!" Masayang bati nito. "Dito ka, iha." Lumapit siya at nakipagbeso bago umupo. "Hello po, tita." "Order na ako. Gutom ka na siguro." Bahagya siyang napangiti. "Okay lang po, tita." "Walang okay lang. Wedding planning season mo na. Dapat ay busog ka palagi." Lumapit ang waiter at umorder si Lourdes para sa kanilang dalawa, na para bang sanay itong magdesisyon para sa mesa. "Isang grilled salmon, isang roast chicken, tapos truffle pasta for sharing. Sa dessert naman," habang naghihintay ng pagkain, agad nagbukas si Lourdes ng topic. So, naisip ko na," sabi nito habang inilalabas ang maliit na notebook mula sa bag. "Ang venue." Napakurap si Angelina. "Nag-research po kayo?" "Aba, syempre. Hindi pwedeng bara-bara ang kasal ninyong dalawa ni Jojo." Binuksan nito ang pahina na puno ng sulat kamay. "Option 1, garden wedding sa Tagaytay.
Medyo malamig at maganda sa pictures. Option 2, beach wedding sa Batangas. At option 3, hotel ballroom para safe sa ulan. Tahimik siyang tumango. Okay lang po kami sa kahit ano, tita. Okay lang din po ako sa beach wedding since pareho po kaming mahilig sa dagat ni Jojo. Pero okay lang po tita na kahit wag na po kayong mag-abala. Okay lang. Excited na rin kasi akong ikasal kayo. Napangiti ito sa kanya. Iisa lang namang anak kong lalaki. Gusto kong bongga ang kasal ninyo. May preference ka ba? Simple lang po sana ang gusto namin, tita. Agad nang umiwi ang ginang. Simple. Nako, wag kang papayag. Once in a lifetime lang yan. Sa loob-loob ni Angelina. Gusto niyang sabihin ang mahalaga sa kasal ay hindi ang venue. Pero pakiramdam niya, hindi yon ang usapang hinahanap ni Lourdes. Naisip ko rin ang guest list. Patuloy nito. Sa side namin ay medyo marami. Gaano po karami? Mga 200. Sagot ni Lourdes. Nabilaukan siya sa tubig. 200 po? Oo, tapos sa side mo bahala ka. Dagdagan mo na. Pinilit niyang ngumiti. Parang hindi na po simple yon. Sobrang dami po ng 200. Napangiti si Lourdes. Hayaan mo na. Ako ang bahala. Tutulungan ko kayo sa gastos. Maya-maya'y dumating ang pagkain. Mabango at maganda ang plating. Si Lourdes ang unang nagsandok sa plato niya. Kumain ka, iha. Ang payat mo na. Kapag nagkaanak kayo, kailangan malakas ka. Kung lalaki, gusto ko sana Joaquin ang pangalan. Kung babae, pwede ang Sofia. O kaya ay Luna. Uso ngayon yon. Napatingin si Angelina sa plato. Pakiramdam niya, para siyang nasa tren na umaandar ng sobrang bilis. Parang gusto niyang bumaba muna para magpahinga. Tita? Mahinahon niyang sabi. Ang dami niyo na pong naiisip. Hindi pa po kami nakakapag-finalize. Napangiti ang ginang. Tayo na lang ang mag-usap. Ako na ang bahala. Si Jojo kasi pabaya sa details. Ako na ang bahala roon. Yun na naman. Ramdam naman niya na walang masamang intensyon ang kanyang magiging mother-in-law. Kaya lang, madidismaya talaga siya kay Jojo. Parang obvious lang na kung hindi kikilos si Lourdes, walang mangyayari talaga sa kanilang dalawa ng kanyang fiancé. Tita? Mahinahon niya na... Tita? Tanong niya ng maingat. Hindi niyo po ba gustong si Jojo ang mas pag-asikaso? Napailing ito na parang natatawa. Nako, lalaki yan. Hindi talaga masipag sa ganyan. Nandito naman ako. Pagkatapos ng ilang subo, sumandal si Lourdes at tumingin sa kanya ng buong lambing. Maswerte ka, iha. Napatingin siya rito. Po, kapag kasal na kayo, doon na kayo tumira sa bahay para tipid. Akong bahala sa pagkain minsan. Si Jojo, sanay kasi yan sa luto ko. Napakagatlabi si Angelina. Tita, baka mas okay po kung bumukod kami? Ay nako, bakit pa? Para matuto po kami sa sarili naming bahay. Dagdag niya pa. Ngumiti si Lourdes pero may bahagyang pagtataka sa mata nito. Anong matututunan? Hirap ng buhay. Bakit magpapakahirap kayo kung pwede naman na komportable? Hindi niya alam kung biro ba yon o hindi. Tita, part po kasi ng marriage yon. Kailangan po namin na maging independent as couple. Hindi niya pwedeng sabihin ng diretso na ang comfort ni Jojo ang isa sa dahilan kung bakit hindi ito nag-grow. Hindi niya kayang saktan ng babaeng malinaw naman na naniniwalang ginagawa niya yon dahil sa pagmamahal. Tita, dahan-dahan niyang sabi. Hindi niyo po ba naiisip na minsan sobra ng pag-aalaga? Tumigil si Lourdes at bahagyang nagulat. Sobra? Opo, like baka hindi na siya natututo? Sa wakas, nasabi niya rin ang kanyang saloobin. Wala siyang karapatan na questionin ang pagiging ina nito.
Gayunpaman, magiging asawa niya ang anak nito, kaya gusto niya sana na magtulungan sila. Pagkatapos ay ngumiti ng marahan si Lourdes. Iha, kapag nagkaanak ka, maiintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Parang may pader na bumagsak sa pagitan nila. Doon niya naunawaan na hindi nakikita ni Lourdes ang dependence ni Jojo rito bilang problema. Kung laging may sasalo, kailan matututong lumaban ng isang tao sa malupit na mga kapalaran? Kung laging may sasagot, kailan matututong managot? Kung laging may magbibigay, kailan matututong magsakripisyo? 2 gabi matapos ang lunch nila ni Lourdes, hindi na talaga siya mapakali. Kaya nang magkita sila ni Jojo, nagpasya siyang hindi na magpaligoy-ligoy. Pagpasok pa lang niya sa kwarto nito, bumungad agad ang malaking TV, game console, speakers, at kung ano-anong gadgets. Habang tumatagal, mas napapagtanto niya kung gaano kalakas ang appeal ng mga bagay kay Jojo. Nakaupo si Jojo sa sofa, naka-shorts at may hawak na controller. Oh babe, sakto. Tapos na round ko. May kailangan tayong pag-usapan? Napatingin sa kanya si Jojo. Okay. Ano yun? Pinatay nito ang TV at itinabi ang controller. Umupo siya sa tapat nito. Tahimik muna siyang huminga para hindi maging matalim agad ang tono. Gusto kong makita ang finances mo. Napakurap si Jojo. Income, savings, utang, expenses. Engaged na tayo? Transparent ako sa'yo, so dapat transparent ka rin sa akin, hindi ba? Napabuntong hininga ito at sumandal. Angelina, bakit kailangan pa? Bakit bigla kang naging ganyan? May problema ba? Matamang tiningnan ni Angelina ang mapapangasawa. Hindi lang naman yon ang dapat mapag-usapan natin. Marami pang bagay, Jojo. Sa huli, inis na kinuha ni Jojo ang cellphone nito. Fine. Binuksan nito ang banking app at iniusog sa kanya. Tiningnan niya ang balance at nanlamig siya. Mas maliit yon kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lang maliit, nakakabahala para sa edad nito at sa planong kasal. Napapikit siya saglit. Ilang taon na silang nagtatrabaho pareho. Pareho naman silang working adult. Ilang taon na silang nangangarap ng future. Nasaan napupunta ang sweldo mo nung may trabaho ka pa? Tanong niya ng dahan-dahan. Hindi ka naman mostly gumagastos, di ba? Kasi binibigay naman lahat ng mama mo ang gusto mo. Napabuntong hininga si Jojo. May mga naging expenses kasi ako, kaya wala akong ganong ipon. May gaming subscriptions, streaming apps, saka marami pa. Kailangan ko pa bang isa-isahin? Need ko pa bang magtanong kung may utang ang fiancé ko? Tanong niya pa. Huminga ito ng malalim. Babe, wala na. Naayos na ni mama para sa akin. Saka babe, wala na akong ipon. Okay lang yan. Nandiyan naman si mama. Palagi niya ako binibigyan. Hindi naman na ikaw lang ang palaging may ambag. Kaya huwag ka nang mag-alala, okay? Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Oo, at nasanay ito na palaging nakadepende sa ina. Pero dapat bang iasa lahat kay Lourdes? Dapat bang makampante at hindi na kumilos ang mapapangasawa niya? Kasi may aasahan naman? Jojo, mahina niyang sabi. Years have passed. Ano ang nabuo mo para sa sarili mo? Natawa ito ng bahagya. Bakit parang ang harsh ng tono mo? Sagutin mo ako, hindi tayo naglalaro rito, Jojo. Bumahan na ang inis sa mukha ng binata. Ano bang gusto mong isagot ko? Hindi na naman kailangan may ipon. Bakit pa ako magpupundar para sa sarili ko? May mamanahin naman akong assets kay mama. May mamanahin ka na mauubos once na doon ka lang umasa. Paano tayo? Ang future natin, ang ibubuhay natin sa mga magiging future na anak natin. Tanong pa ni Angelina. Pilit na pinapaintindi rito na hindi sa lahat ng pagkakataon ay magaan ang buhay. Ayaw niyang matulad sila sa kanyang mama at papa na umasa rin lang sa mga magulang kaya nang mawala ang mga ito, talagang nahirapan silang palakihin. Napatingin siya rito na parang hindi niya kilala.
Hindi siya makapaniwala na ganun kasimple sa isip nito ang mga bagay na kaibigat para sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Na may mangyari pagkatapos ay hindi ka handa? Tumawa naman ito. Relax ka lang. Jojo, tumayo siya sa bigat ng frustration. Lahat posible mangyari. And the least you can do is to be ready. Yun lang naman ang hinahanap ko sa'yo. Matanda na tayo pero kung umasta ka, parang laro pa rin ang lahat. Tumayo rin ito. Laro? Sa tingin mo, laro ito sa akin dahil lang hindi ko pinoproblema ang mga bagay na hindi naman dapat pinoproblema. At nandyan naman si mama kung emergency. Siyang bahala sa lahat. Hindi palaging nandyan ang mama mo. Yang mindset mo na yan, dyan ako naiinis. Tumanda ka na lang pero parang wala ka pang natututunan sa buhay mo. Bulalas ni Angelina. Sa wakas, nasabi na rin niya ang gusto niyang sabihin. Pakiramdam ni Angelina, hindi matututo si Jojo hanggang hindi nalalagay sa alanganing sitwasyon. Walang takot dahil may sasalo. Walang disiplina dahil may fallback. Walang urgency dahil may kikilos para rito. Ang sakit mo magsalita. Puno ng hinanakit ang tono nito. Ganyan ka naman palagi, di ba? Mababa ang tingin mo dahil kumpara sa akin, mas marami kang nakamit sa buhay mo. Hindi ito tungkol sa akin. At kahit kailan hindi naging mababa ang tingin ko sa'yo. Gusto kong matuto ka. Sinasabi ko sa'yo kasi mahal kita. 30 ka na, Jojo. Sabi niya habang nanginginig ang boses. At nanay mo pa rin ang sagot mo sa emergency. Anong mali doon? Nanay ko siya. Naasahan ko siya kasi gusto niya rin naman na palagi akong tulungan. Huminga ng malalim si Jojo at ibinaba ang tono. Angelina, bakit ka ba biglang ganito? Hindi siya makasagot. Hindi niya masabi na marami siyang inaasahan dito. Na gusto niyang baguhin ito ang sariling mindset, pero alam niya rin kasi na imposible yon. Batid ni Angelina na hindi ganun kadali na magbago kung nakasanayan na talaga. Akala ni Angelina, wala nang mas gugulo pa sa buhay niya matapos ang mga huling linggo. Akala niya ang pinakamahirap na haharapin ay tanungin kung itutuloy ba ang kasal sa lalaking matagal na niyang mahal. Pero ngayon lang niya tunay na nakikita. Isang Martes ng madaling araw, nagising siya sa sunod-sunod na tawag ni Jojo. Hello? Sagot ni Angelina. Sa kabilang linya, mabigat ang bawat paghinga ni Jojo. Angelina! Umawang ang bibig niya. Jojo, anong nangyari? Si Mama! Nanginginig ang boses nito. Nasa ospital kami. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit? Anong nangyari? Bigla siyang bumagsak sa bahay. Hindi makapagsalita. Dinala namin dito. Hindi ko alam ang gagawin at takot na takot ako. Ramdam na ramdam niya yon sa binata. Nag-away sila at ilang araw nang hindi nagpapansinan. Pero kaya yung ipagpaliban ni Angelina, masamahan lang si Jojo. Habang nagmamaneho sa halos bakanteng kalsada, kumakabog ang dibdib niya hindi lang dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa kakaibang bigat ng narinig niyang boses ni Jojo. Pagdating ni Angelina sa ospital, nakita niya agad si Jojo sa emergency waiting area. Magulo ang buhok, lukot ang damit at maputla ang mukha. Hawak nito ang cellphone pero halatang hindi alam kung sino ang tatawagan. Pagkakita sa kanya, agad itong tumayo at niyakap siya. Angelina! Lumapit siya rito at sinalubong ang yakap na yon. Anong sabi ng doktor? Nasaan si tita? Hindi pa sure. May mga tests pa. Sabi kailangan daw siyang ilagay sa ICU. Namumula ang mga mata nito at parang mapaghanap sa kanya. Parang bata na hindi alam ang gagawin. Hindi niya na inisip ang tampuhan nila. Niyakap niya na lang ulit. Okay lang, bulong niya. Nandito ako. Umalpas ang mahinang hikbi ni Jojo. Natatakot ako. Ayoko mawala si Mama. Takot na takot ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Mas lalong humigpit ang yakap ni Angelina. Alam niyang marami siyang hinanakit kay Jojo. Pero sa sandaling yon, hindi fiancé ang kaharap niya, kundi isang anak na takot at ang ina nito ang posibleng mawala.
Lumabas ang doktor makalipas ang 1 oras. Nagkaroon daw ng malubhang komplikasyon si Lourdes na kailangang gamutin agad. Kailangan ng ilang araw na observation, posibleng operasyon, depende sa susunod na tests at siguradong mahaba-habang gamutan. Habang nagsasalita ang doktor, si Angelina ang unang kumuha ng notes sa kanyang cellphone. Siya ang mas nakinig. Si Jojo naman ay nakatingin lang na tila sinusubukang intindihin ang bawat salitang lumalabas. Pero parang wala na rin talagang maunawaan. Pagkaalis ng doktor, si Angelina ang unang nagsalita. Kailangan nating ayusin ang ibang kailangan ni tita dito sa ospital. Ngunit imbes na tumawag agad, naupo ito at napahawak sa ulo. Parang sobrang stress na stress pa rin ito. Kaya siya nang tumawag sa assistant ni Lourdes gamit ang contact na nakuha niya sa cellphone ni Jojo. Sa sumunod na mga araw, halos doon na sila tumira sa ospital. Nagbabantay si Jojo sa gabi. Si Angelina ang pumupunta sa umaga bago pumasok at bumabalik pagkagabi na. Nagdadala siya ng pagkain, nag-aasikaso ng billing follow-ups, nakikipag-usap sa nurses kapag wala si Jojo sa wisyo. Isang hapon, nagising si Lourdes. Kahit paano, nakahinga sila ng maluwag ni Jojo. Gayunpaman, alam niyang may malaki pa rin na pagbabago sa buhay ng mag-ina. Paglapit ni Angelina, mahina itong umiti. Iha, nandito po ako tita. Nasa pharmacy po siya ngayon. Bumibili po siya ng mga kailangan ninyo. Si Jojo? Tanong nito. Napakain mo ba? Naluha siya nang hindi niya inaasahan. Nasa hospital bed na ito, pero anak pa rin ang iniisip. Opo, sagot ni Angelina. Natakot po siya sa nangyari sa inyo, pero wag po kayong mag-alala. Nakikinig naman po siya sa akin kahit paano. Sinasabi ko sa kanya na kapag hindi po siya kumain, mauubos ang lakas niya. Mabilis lumobo ang gastusin. Sunod-sunod ang tests, specialists, gamot, private room extension at procedures. Araw-araw ay may bagong billing update. Araw-araw may bagong bayarin. At kasabay noon, unti-unting sumasama ang lagay ng negosyo ni Lourdes. May maliit itong chain ng supply contracts at rental properties na ito mismo ang humahawak. Ito ang kausap ng kliyente, ito ang may alam sa koleksyon, ito ang nagde-decide sa presyo. Ito ang nakakakilala sa bawat tao. Kaya nang mawala sa opisina si Lourdes, parang nawala ang sentro. Narinig ni Angelina ang lahat ng problema habang kasama si Jojo sa cafeteria. Anong sabi ng accountant? Tanong niya rito. Tinawagan mo? Di pa. Pagod na akong intindihin. Hindi ko kasi gets ang negosyo ni Mama. Napatitig siya rito. Naawa na talaga siya rito. Wala itong ginagawang paraan at hindi sinusubukan. Kaya parang unti-unting bumabagsak ang lahat. Kinabukasan, pinilit niyang samahan ito sa opisina ni Lourdes. Magulo ang lugar at ang daming kailangang asikasuhin. Pagpasok ni Jojo, tumingin ang lahat dito na parang hinihintay ang sagot. At nakita ni Angelina kung paano ito nanliit. Sir, ano po instruction ni Ma'am sa pending shipment? Sir, pipirmahan po ba to? Sir, kailangan po ng release ng checks. Napaatras si Jojo. Sandali lang. Lumapit ito kay Angelina. Anong gagawin ko? Hindi siya makapaniwala sa tanong na yon. Hindi ko alam. Ikaw ang anak, at least dapat may alam ka rito. Hinawakan ni Jojo ang kamay niya at punong-puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Samahan mo naman ako. Naramdaman niya ang awa at pagkainis ng sabay. Jojo, kailangan mong humarap dito. Hindi ko kaya mag-isa. Alam kong wala ka rin alam pero samahan mo ako sa mga problemang to. Nahihirapan na talaga ako. Takot na takot ako mag-isa. Kumilos sa lahat ng to na wala ka o si Mama. Kaya please. Napapikit na lang si Angelina. Sa sumunod na linggo, siya ang tumulong mag-organize ng files, gumawa ng list at mag-coordinate sa accountant. Si Jojo ay sumusunod, nagtatanong, minsan natututo, pero madalas naghihintay ng susunod na utos galing pa sa kanya. Kapag may kailangang tawagan, titingin muna sa kanya.
Kapag may pipirmahan, hihingi muna ng assurance. Kapag may problemang lumitaw, siya ang unang tatanungin na para bang alam niya rin ang lahat ng yon. Mahigit 2 linggo nang nasa pagitan ng pagbuti at paghina si Lourdes. May mga araw na nakakaupo ito at nakakakain ng kaunti. May mga araw namang halos buong oras nakapikit lang at mahina ang sagot. Hindi na ito ang dating babaeng kayang pagsabayin ang pagiging ina at ang negosyo nito. At habang humihina ang katawan ni Lourdes, unti-unti namang bumubukas ang mga problema na matagal nang nakatago sa likod ng pangalan at kumpiyansa ni Lourdes Reyes. Ako po si Mr. Salazar, accountant ni Ma'am Lourdes. Saad nito sa isang tawag. Kailangan ko po sanang makausap si Sir Jojo at may urgent matter lang. Napatingin siya kay Jojo na abala sa pagpapakain sa mama nito. Pwede ko po bang malaman? May saglit na katahimikan sa linya bago muling nagsalita ang accountant. May loan account po kasing due this month. Mas mabuting sa office na lang po namin pag-usapan ni Sir Jojo kung hindi po pwede si Ma'am Lourdes. Pagkababa niya ng tawag, parang may malamig na bagay na dumaan sa gulugod niya. Mukhang lubog ang mga ito sa utang at walang kaalam-alam si Jojo. Nang lumabas si Jojo sa kwarto, agad niya itong hinarap. Kailangan nating pumunta sa office bukas. Bakit? May loans daw si tita na kailangan ng isettle. Imporma niya rito. Tumawag yung accountant ninyo. Natigilan ito. Tiningnan niya na lang ito ng diretso. Natulala na naman si Jojo. Parang wala talaga itong kaalam-alam at doon niya nakita ang isa na namang katotohanan. Hindi kailanman tinanong ni Jojo kung saan nanggagaling ang perang binibigay palagi ng nanay nito. Sa sumunod na mga gabi, halos opisina at ospital lamang ang mundo nila. Si Angelina, ginagawa niya ang pwede niyang maitulong kay Jojo. Pero paano ba sila magiging matatag kung pati si Jojo ay ayaw tulungan ang sarili? Ano yan? Bakit ka bumili ng bagong model ng sasakyan? Ang mahal niya na. Kompronta niya kay Jojo. Napatingin ito at ngumiti ng alanganin. Binili ko kasi nagandahan ako sa kulay. Stress kasi ako. Kaunting reward ko lang naman sa sarili ko. Pakiramdam niya may tumunog sa tenga niya. Na-stress ka? Anong kaunting reward? Ang mahal ng binili mong sasakyan. Nakaipon ng mga problema niyo, nakuha mo pang gumastos ng ganyan. Umawang ang bibig ni Jojo. Sasakyan lang naman. Sasakyan? Hindi niya napigilang mapatawa ng mapakla. Hindi ko na alam ang magiging reaksyon ko sa'yo. Kung kailan tambak ang mga problema ninyong mag-ina, saka kapag gumanyan, bumaha ang hinanakit sa mukha ni Jojo. Bakit? Ano bang masama rito? Coping mechanism ko lang naman to. Lahat naman bumibili ng pampagaan ng loob. Pero hindi ganyan. Nabibili ka ng ganyan kamahal na sasakyan sa gitna ng financial crisis na pinagdadaanan ninyo. Nanginginig na ang mga labi ni Jojo. Napakamapanghusga mo, Angelina. Hindi kita ginajudge. Pinapakita ko sa iyong reality kasi nagbubulag-bulagan ka pa rin hanggang ngayon sa mga nangyayari sa paligid mo. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Jojo. Hindi mo naiintindihan ang pressure ko. Hirap na hirap ako ngayon sa kalagayan ni Mama at ng negosyo. Parang sasabog ng ulo ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko lang naman ng bagay na magpapasaya sa akin. Anong masama ron? Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib niya. Hindi na talaga sila nagkakaintindihan. Gusto nitong naroon lang si Angelina. Samahan ito at gabayan sa mga desisyon na gagawin. Pero hindi naman nakikinig sa kanya. Pagod na siya kay Jojo. Pakiramdam ni Angelina, naubo siya at naantala ang kanyang buhay. Wala na siyang ibang ginawa kundi umunawa at isipin ang nararamdaman nito. Kahit minsan, parang hindi na talaga maganda sa pakiramdam ni Angelina. Alam ko naman ang gusto mo eh. Umiwas ito ng tingin. Pagod ka na sa akin. Hindi ba nagsasawa ka na? Wala akong sinasabing ganyan, Jojo. Matalim itong tumingin sa kanya. Napapagod na ako sa pangingialam mo.
Umawag ang bibig niya. Naririnig mo bang sinasabi mo? Ikaw ang nakiusap sa akin na samahan kita. Pagkatapos ngayon sasabihin mo sa akin yan? Hilo ka ba? Ayaw mo naman palang pinapakailaman ka. Sana hindi ka na nagpasama sa akin. O di sige. Hindi na ako sasama sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Kinuha niya ang bag at aalis na sana. Pero natigilan siya sa sunod na sinabi ni Jojo. Maghiwalay na tayo ng tuluyan para hindi ka na magpakita sa akin. Mariin at seryosong sambit ni Jojo. Nalaglag ang kanyang panga at unti-unting lumingon dito. Anong sabi mo? Maghiwalay na tayo. Wala na rin namang patutunguhan to. Seryoso ulit sabi ni Jojo. Muli siyang humakbang palapit dito at hinampas ito ng bag. Ikaw? Ikaw pa ang may ganang magsalita ng ganyan sa akin? 10 taong relasyon, itatapon mo ng ganito lang? Ilang beses ako nagtiis. Inintindi kita, tinanggap ng paulit-ulit kahit may mga pagdududa ako sa'yo. Nag-aaway tayo ngayon. Nakatanggap pa ako ng masasakit na mga salita sa'yo. Pero hindi ko naisip na iwan ka. Tapos ikaw? Ano? Ikaw gusto mong makipaghiwalay? Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Jojo. Kumikislap ang mga mata nito sa luha, pero parang dinadaya lang siya. Ngumisi kasi ang binata na parang iniinsulto siya. Napailing si Jojo. Matagal na akong pagod sa relasyon nating dalawa. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makipaghiwalay sa'yo. Ang dami ko ng problema, dumadagdag ka pa. Kaya mabuti maghiwalay na tayo. Nagsasawa na ako sa'yo, Angelina. Bumagsak ang mga luha niya. Pero agad niyang pinunasan yon. Sa halip na magsalita pa ng kung ano-ano, tumalikod siya at hindi na bumalik pa. Sobrang sakit sa kanya nun. Hanggang sa dulo, kumapit siya kay Jojo. Pero bibitiwan lang din pala siya nito ng ganoon-ganoon lang. Nang makasakay sa sasakyan, doon na umalpas ang mga hikbi ni Angelina. Hindi siya makapaniwala. Parang bangungot lang ang lahat. Hindi niya lubos maisip na hihiwalayan siya ni Jojo. Pagkatapos ng ilang taon nilang pinagsamahan, ganoon lang pala kadaling bitiwan ang lahat. 3 buwan matapos ang gabing yon, hindi pa rin ganap na maayos ang pakiramdam ni Angelina. Masakit pa rin. Pagkatapos ng break-up, pinili niyang lumayo na muna. Hindi niya kayang makita kung anong ganap sa buhay ni Jojo. Ayaw na niyang mabuhay sa pagitan ng awa at galit. Nag-focus siya sa trabaho. Nag-overtime, nag-gym, minsang sumasama sa kapatid niyang si Stella kapag nagyayaya ng bakasyon. Unti-unti, bumabalik ang ritmo ng buhay na matagal niyang ipinasok sa anino ng relasyon nila. Pero may mga araw pa rin na may kurot. Kapag may naririnig siyang kantang paborito nila noon, kapag may nakikitang magkasintahang sabay tumanda, kapag naaalala niyang minsan si Jojo ang sentro ng future na pinangarap niya. Hanggang sa isang araw, isang tawag ang bumulabog ng nananahimik na si Angelina. Hello? Iha? Usal ni Lourdes. Bahagya siyang natigilan at napaupo sa gilid ng kama. Tita? Oo, ako ito. Ibang-iba ang boses nito. Wala na ang dating lakas. Halatang mahina at pagod na rin. Kamusta po kayo? Mahinang tanong ni Angelina. Buhay pa naman. May maikling tawa ito na nauwi sa ubo. Ikaw, kumusta ka? Okay lang po. Muli itong nagsalita. Salamat sa pagsagot. Iha, may sasabihin ako. Pakinggan mo lang sana. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Tita, huminga ng malalim si Lourdes. Matagal kong inisip habang nakahiga ako rito. Kapag mahina ang katawan mo, ang daming bagay na biglang lumilinaw. Akala ko noon, kapag binibigyan ko si Jojo nung lahat ay mabuting ina ako. Akala ko kapag sinasalo ko siya, pagmamahal yon. Akala ko kapag pinapadali ko ang buhay niya, pinoprotektahan ko siya. Napapikit si Angelina. Tita, mali pala ako.
May luha agad na umakyat sa mata niya. Tinuruan ko siyang umasa, sabi ni Lourdes. Hindi ko namalayang habang binubuhat ko siya, hindi ko siya pinapatayong mag-isa. Kasalanan ko kaya kayo naghiwalay. Hindi ko pinalaking matatag ang anak ko. Nanginginig ang mga labi ni Angelina. Tita, wag niyo pong isisi lahat sa sarili ninyo. Sisihin ko man o hindi ay totoo pa rin. Alam mo yan, Angelina. Alam kong alam mo yan. Hindi mo lang ako masibihan noon ng diretsyo. Nakita mo yon noon pa, sabi pa ni Lourdes. Hindi niya alam ang isasagot dahil ilang beses niyang pinagdudahan ang sarili noon. Baka masyado siyang controlling, baka masyado lang mataas ang standards ni Angelina. Baka siya ang problema. Ngayon, ang mismong babaeng pinakaugat ng lahat ang nagsasabi na tama siya. Pero hindi siya makaramdam ng tagumpay. Puro lungkot lang ang nagahari sa kanyang kalooban. Hindi ko po gustong tama ako. Mahina niyang sabi at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Tita, gusto ko lang naman po siyang mag-grow. Narinig niyang umiiyak na rin ng mahina si Lourdes mula sa kabilang linya. Pasensya ka na, Iha. Nasaktan ka namin. Alam kong hindi gusto ng anak ko na masaktan ka, pero nasaktan ka pa rin niya. Pinunasan ni Angelina ang mukha niya. Hindi niya inakalang aabot sa puntong yon ang usapan nila. Tita, kumusta po si Jojo? May mahabang katahimikan bago ito sumagot. Lumalaban pero nalulunod. Pagod siya, nalilito at galit sa sarili minsan. Galit sa mundo. Nararamdaman ko yun sa anak ko ngayon. Miserable si Jojo. Napatingin siya sa bintana. Mahal na mahal niya pa rin si Jojo. Sa kabila ng pagkukulang nito, ito pa rin ang hinahanap ng kanyang puso at isipan. Iha, wag mo sanang sukuan si Jojo. May pagsusumamo sa boses ng ina ng dati niyang kasintahan. Napapikit siya. Tita, mahal ka niya, garalgal na sabi ni Lourdes. Hindi lang niya alam paano magmahal ng tama, kaya nilalamon na siya ng problema. Mahina siya ngayon, magulo pero mahal ka niya. Mas lalo na lang siyang naiyak, sumasabay sa hikbi ng ina ni Jojo. Pakiramdam ni Angelina, talo silang lahat sa mga nangyayari ngayon sa kanilang mga buhay. Isang buwan matapos ang tawag ni Lourdes, may email na dumating sa inbox ni Angelina na matagal na niyang hinihintay at sabay ding kinatatakutan. Tinanggap mo yung offer mo sa Dubai? Mangingibang bansa ka ulit? Tanong ni Estela sa kanya. Tumango naman si Angelina. Oo ate, 1 taon lang naman. Feeling ko kailangan ko talaga to. Kailangan ko munang lumayo. 3 buwan ang lumipas bago siya tuluyang nakaalis. Maraming proseso pero nakaalis naman din siya agad. Noong gabi bago ang flight, nakaupo siya sa kama habang nakabukas ang maleta. Kasama roon ang lumang picture nila ni Jojo sa high school fair. Pero hindi pa rin talaga niya mabitiwan ang kanilang mga alaala. Bakit ang hirap mong bitawan? Bulong niya sa litrato. Sana pagbalik ko maayos na tayo pareho. Paglapag niya sa bagong bansa, bahagya siyang napangiti. Nasa ibang lugar na naman siya at alam niyang marami na naman siyang matututunan doon. Noong unang linggo, trabaho at tulog lang ang mundo niya. Pagod siyang umuuwi pero may kakaibang saya sa simpleng pagkapagod na yon. Ang fresh mo ngayon, sabi ni Stella habang magka-video call sila. Talaga? Mahina siyang tumawa. Marami ring nagsabi rito, gusto nga akong asawahin. Napahalakhak ang ate niya. Ewan ko sa'yo. Sus, alam kong sa Pinoy ka rin uuwi. Kahit hindi mo sabihin, alam kong umaasa ka pa rin na magkakabalikan kayo. Tipid na lang siyang napangiti. Totoo naman, umaasa pa rin siya. 10 taon ang pinagsamahan nila ni Jojo. Mahirap kalimutan ang lahat ng yon at mahirap ulit magsimula sa panibagong tao. May mga gabi pa ring mahirap. Sa mga gabing yon, nami-miss niya si Jojo ng sobra. Pero alam niyang panahon ang kailangan nila para matuto at maghilom sa lahat ng mga nangyari.
Namalaya niya na lang na natapos na ang 1 taon. Bumalik siya sa Pilipinas at sa loob ng 1 taon sa abroad, marami siyang natutunan. At alam niyang babaunin niya yon hanggang nabubuhay siya. Isang hapon, inutusan siya ng kapatid niyang si Stella na samahan itong bumili sa grocery at dadaan din sa maliit na memorial chapel para magbigay galang sa kakilala ng kaibigan nito. Hindi ba pwedeng ikaw na lang? Reklamo ni Angelina habang nagsusuot ng sandals. Hindi, sagot ni Stella. Kailangan ko ng tagabitbit. Aw, ginawa mo pa talaga akong alila mo, ate. Mahinang tumawa si Stella. Okay lang yan, maganda ka naman. Napailing siya pero sumama rin. Pagdating nila sa Memorial Chapel, sinabi ni Stella na saglit lang sila. Habang hinihintay niyang matapos si Stella sa pakikiramay, tumingin siya sa mga frame photos sa hallway. Bigla niyang naalala si Lourdes. 1 buwan pagkatapos niyang mag-abroad ulit, nabalitaan niyang namatay na ang ina ni Jojo. Hindi siya nakauwi dahil sa kontrata niya. Pero nag-abot siya ng pakikiramay sa mensahe. Pagkatapos nun, hindi na sila ulit nag-usap pa ni Jojo. Kumusta na kaya siya? Mahina niyang tanong sa sarili. Mabisita pa lang puntod ni tita bukas. Kaya kinabukasan, nagpasama siya sa ate Stella niya. Mabuti na lang at alam nito. Nang makita niya ang lapida ni Lourdes, hindi niya maiwasang mapaluha. Bigla niyang naalala ang huli nilang pag-uusap. Hindi mo man lang ako hinintay, tita. Mahina niyang usal. Pasensya na po, naghiwalay kami ni Jojo. Nagulat siya nang may biglang naglapag ng bulaklak sa tabi. Umawang ang bibig niya nang makita si Jojo. Agad siyang tumayo at pinagmasdan ito. Halos hindi niya ito nakilala sa unang tingin. Medyo nagkaroon ng hubog ang katawan nito at mukhang nag-gym na rin. Malinis din ang gupit ng buhok at hindi mukhang stress. Ay, sabi ni Jojo at matamang nakatingin sa kanya. Napalunok si Angelina. Pilit kinakalma ang pusong sobrang lakas ng tibok. Ay, nandito ka pala, sabi ni Jojo sabay tipid ng umiti. Nakauwi ka na. Tumikhim si Stella. Maiwan ko na muna siguro kayo. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ex-boyfriend niya. Gayunpaman, hindi niya naman maitago sa kanyang sarili na miss niya na si Jojo. Parang ayaw niyang mag-usap sila. Gusto na lamang niyang yumakap at sumaklang dito. Huwag nang bumitaw at bawiin ang 1 taon na hindi sila magkasama. Humangin kaya nilipad ang buhok niya. Inayos niya yon nang biglang tumulong si Jojo sa pag-ayos ng buhok niya. Muntik na tuloy maiyak si Angelina. Pinagmasdan niya ang mukha nitong natatamaan ng paglubog ng araw. Kumusta ka? Tanong ni Jojo. Suminghap si Angelina. Okay lang. Ikaw? Huminga ito ng malalim. Okay lang din. Pagkatapos mamatay ni Mama, pinilit kong bumangon para sa sarili ko at iahon ang negosyong pinaghirapan niya. Kahit paano medyo nag-ooperate na ulit. Napangiti siya rito. Mabuti naman, natahimik ulit sila. Para bang naubusan na lang sila ng mga salita. Kahit matagal hindi nagkita, parang sapat na kahit magkatitigan lang silang dalawa. Kumusta ka abroad? Tanong nito. Siguro masaya ka ron. Nakikita ko ang mga post mo. May boyfriend ka na rin siguro. Nanlaki ang mga mata niya. Wala. Wala. Wala naman akong panahong maghanap ng boyfriend doon. Nagtatrabaho ako, saka nagpapaganda lang. Muli silang nagkatitigan. Maya-maya'y pareho na lang din silang natawa. Parang walang mabigat na taon na dumaan sa kanila. Tumitig si Jojo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Angelina, sorry. Nanikip ang kanyang dibdib. Jojo, okay lang. Matagal na rin yon. Marami rin akong nasabing masasakit sa'yo. Sa panahon pa na hindi mo rin alam ang gagawin mo. Umiling si Jojo at namungay ang mga mata. Lahat ng sinabi mo nun, tama. Alam ko na ngayon, galit na galit ako nun kasi totoo. At mas madali kang sisihin kaysa harapin ang sarili ko. Naubos lahat bago ako natuto. Kaya I'm sorry.
Hindi na niya napigilan ang mga luha. Sa sobrang kalmado ng boses ni Jojo, para siyang hinihele. Ayaw niyang maging marupok, pero lumalabas talaga ang pangungulila niya na naipon sa loob ng 1 taon. Biglang napayuko si Jojo at tinakpan ng mga palad ang mukha. Narinig niya ang pigil na hikbi nito. Pagkatapos, tuluyan ang umiyak si Jojo sa harap niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito at pilit tinanggal sa mukha. Jojo, mahal pa rin kita, basag nitong sabi. Araw-araw, hindi nagbabago. Pasensya na kung hindi ako naging sapat sa'yo. Mahal kita pero hindi ko ginawa ang lahat. Hindi ako maayos noon. Hindi pa rin ngayon pero nagsisikap na ako. Wala pa rin akong kinikitang sarili kong pera. Nagbabayad pa rin ako ng utang. Nagsisimula pa rin ako. Pero gusto ko nang maging mas mabuting tao para sa sarili ko. Para kay mama at para sa'yo. Napapikit siya at pinaglapat ang kanilang mga noo. Maniniwala pa rin siya rito kahit marami siyang pagdududa kay Jojo. Pipiliin pa rin niya ito dahil mahal na mahal niya. May chance pa ba? Tanong ni Jojo at huminga ng malalim. Kahit maliit lang. Tumingin siya sa lalaking nasa harap niya. Naroon lang ang isang lalaking sugatan, may pagkukulang at sa wakas, marunong nang matuto sa mga pagkakamali. Hindi ko alam, tapat niyang sabi. Takot pa rin ako pero katulad ng mga pangako ko sa mama mo at sa sarili ko, ayaw kong tuluyan kang sukuan. Mahal na mahal kita kaya babalik pa rin ako sa'yo kahit anong mangyari. Mahigpit siyang niyakap ni Jojo. Napapikit siya at dinamayon. Pareho silang nangangamba, pero pareho rin silang babalik kung saan sila nagtapos noon. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal sila sa simpleng seremonya. Hindi na nila masyadong pinag-isipan. Ilang beses nang na-delay ang plano nila, kaya gusto na nilang parehong madaliin. Lumipas ang 3 taon, nagkaroon sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. May mga gabing sabay silang pagod, may mga buwan na parang ang hirap pa nga ng problema. Pero hindi siya nag-iisa sa bigat dahil magkatuwang na nila yung ginagawa. Mahal, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Naabutan niya si Jojo sa dining table. Ano yan? Tumingala ito at hinalikan siya sa mga labi. Inaayos ko ang educational plan ng mga bata. Saka emergency fund update. Kumuha na rin ako ng burial plan para sa ating dalawa. Lumapit siya at sumilip. Napangiti siya ng hindi namamalayan. Grabe, ikaw ba talaga to? Tumayo ito at niyakap siya sa bewang. Trauma growth. Natawa siya. Late bloomer ka lang. Mabuti na lang hindi kita sinukuan. Patay na patay ka sa akin kasi sa gwapo ko ba namang to? Malakas na lang siyang tumawa. Tumingin siya sa lalaking minsang kinailangan niyang bitawan para matutong tumayo. Hindi niya kailangan ng sobrang yaman na lalaki. Hindi niya kailangan ng lalaking perfect. Hindi niya kailangan ng prinsipe. Kailangan lang ni Angelina ng lalaking magiging katuwang niya. Lalaking hahawak sa bigat kapag napapagod siya. Lalaking mananatili kapag mahirap. At lalaking natututong maging matatag pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sapat ang pag-ibig kung walang sipag, tibay at paninindigan sa buhay. Minsan, ang paglayo ay hindi pagwawakas, kundi daan sa paghilom, paglago at bagong pagbangon. Sa huli, hindi yaman ang sukatan ng tamang kasama, kundi pusong maaasahan, kamay na katuwang at pag-ibig na lumalaban. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.